Good evening and welcome to my YouTube channel. And this is your Mommy Golds. And if new ka sa channel ko, please like and subscribe si baby ko. Ayan, tas sa 21 kong subscribers. Thank you sa mga nanonood. Ayan. Diba? Thank you sa mga nanonood. Ayan, thank you sa mga nanonood. Tapos, 21 subscribers na sila. Thank you sa mga nanonood. At sana may natutunan kayo dito sa video na. Tapos, bata tayo ng video. Ayan. So, ito pala, video ko. Matagal na ito naisip ko na gawin. Kaso nga lang ngayon ko lang talaga may naisipang pagdaldal. Kasi lang akong time to daldal. Yun. So, iano ko muna yung reaction ko, yung natin tong sa may batang nahuli sa, yung sa Mega Mall tsaka sa guard. Yung bata sa Mega Mall na naka-uniform tas yung sa guard. So, i-breakdown natin, pa diba? Kasi ngayon sa video, makikita na sinaway ni Kuya Gardo si bata na nakaupo na titinda ng sampagita, diba? So, may two sides of the story. Yan. Sabi ko nga sa mga dito, hindi lang to sa break up may laging may two sides of the story at pareho din silang may mali. Yan. So, dun muna tayo sa bata. So, sa bata, ang issue daw sa bata, sabi daw, ano daw sa sindikato, bakit daw naka-uniform, 22 years old na siya, tapos hindi man lang 22 years old, hindi man lang napapasaway sa hindi man sumusunod, di ba? Tama. Kasi una, kasi ako din ano yun, una, ano na yun sa akin na umupo kasi nagtatrabaho, pumunta ako ng Mega Mall, ganyan, no, hilig ako umupo sa hagdan. Kasaway na rin ako din Pero alam sila, kasi ganito yun, yung mga guard sa Mega Mall, ano na yun sasawayin ka sa beses. Kasi ikaw naman, mahihiya ka, tatayo ka, di ba? Kaya ako, saway mo ko susunod naman ako. Ayan. So, si ate kasi, at saka, huwag ka magulo. Si Bebe kulit. Yun na. Kasi kung ikaw yung makikinig ka sa pagsaway sa'yo, mahihiya ka din mahihiya ka, sinasaway ka. Sabi nila, araw-araw daw si ate nandun. So, ibig sabihin, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, alam mo na dapat hindi ka uupo doon. Di ba? Lalo na tagayan ka. Ay, sabihin natin nagtitinda ka. Pwede ka naman magtinda nakatayo. Si kuya nga, kagilid Diba? Yun, yung point natin doon. Tapos, sabi, diba, sa nagkalat na sindikato ngayon o puro modus ng mga parang paano ka magtitiwala sa isang tao, naiintindihan natin yun. Kaka yung ginagawa lang naman silang guard, yung trabaho niya. Diba? So, yun yung point doon ng mali ng batang babae. Pero, ito na. Doon na tayo sa ng guard. Kasi alam niyo yung pinanggigil talaga ako. Sa unang-una, babae yun si ate. Yung part na sinipa niya si ate. Yung bata, kahit hindi natin hindi siya bata, babae pa rin yun. Sinipa mo, hindi mo nga kaanong-ano yun, hindi mo mga pinapakain, ba't mo sisipain? Ba't mo sasaktan? Diba? X na si kuya dun sa paninipa niya. Tapos pangalawa, pwede mo namang hilain kung ayaw taga sumunod hilain mo siya. Na sasawayin mo kasi sa ganito, parang ganito, kaya, oy, ganyan, hawakan mo, ganyan, oy, tama, huwag ka dito. Sige, intindahan natin yan. Pero yung part talaga na sinira niyo yung paninda din ng bata. Kasi yung pagtitinda ng bata, labas yun sa trabaho mo. Ang role mo lang ay magsaway ng mga umuupo doon. Hindi para sirain yung papapaninda niya, hindi ka OPSS. Diba? Out ka na doon, hindi ka kasali doon. Kumbaga, dun sa paninirangan ng mga OPSS, diba, sa mga nagtitinda, nakakainis na, diba? Kasi nga, ang paninda, puhunan yan, pag negosyante ka, sirain yung produkto nun, pwede pang matinda yun, diba? O, kung pinalayas mo si bata doon, as magtitinda pa siya sa ibang lugar, bebenta pa yung paninda niya, wala, sinira mo, paano pa siya makakabenta?
Tsaka kaya hindi ko rin siya masisisi kasi parang bugso man ng damdamin niya na sinira mo yung paninda niya. Yes, sinira mo yung paninda niya. Magagalit siya sa'yo, lalabanan ka niya. At saka yung sinipa mo, gaganti yun. Oh, hindi naman pwede na nananakit kayo ng tao tapos hindi gaganti, ini-expect yung kalaban niya, hindi gaganti. Diba? Hindi kita sinipa mo, gaganti yun. O, diba? Buti nga, ayun nga lang, matapang-tapang si bata eh. Kasi kung yung sa ibang tao, yung matatakot siya kasi may batuta ka. Yun. Tsaka, hello, babae yung kalaban mo, kalalaki mong tao. Kaya sabihin natin mahina yan, iba ang lakas ng babae sa lalaki. Kaya, nakakagigilis si kuya talaga dun sa parte na yun. Kaya, yung nalulungkot tayo kung natanggal siya sa trabaho. Pero, kasi, hindi siya magandang halimbawa ng pagsasaway. Lalo na ngayon. Kasi diba, mayroon na ngayon na bawal ka manakit ng babae at saka bata. Diba? Doon talaga ako sa Kasi natin hindi siya bata, babae pa rin yun. Ang babae ay nire-respeto. Ginagalang. Hindi sinasaktan. At hindi mo anak yun, hindi mo pinapakain yun, ba't mo sasaktan? Yun. Yun talaga ako na yung magulang, pwede pa manakit sa anak eh. Ito naman ako ha. Ang magulang pwede magsaway sa anak. Basta yung mananaway sa anak. Kasi, yung saway na may physical ha. Although, hindi ko siya pinapromote. Yan. Pwede. Kasi, kumbaga, ang pwede lang manakit sa anak, yung magulang niya. Kasi yung nagpapakain sa kanya. Yung alaga sa kanya. Nag-alaga, nagpalaki. Kumbaga, kaya lang niya sinasaway o nasasaktan yung anak kasi nga dinidisiplina. Ikaw bilang ibang tao, wala ang karapatan i-disiplinahin yun. Ano ka ba, teacher niya? Yun lang, kaya teacher, di ba bawal nga mag-disiplina? Sa ngayon, sa batas ngayon, bawal na mag-disiplina. Yung di ba, bawal sumigaw. Bawal ang bata, di ba? Hindi ka teacher para magsaway sa estudyante. Hindi ka niya magulang para magsaway din sa kanya. Ang role mo lang, sawayin yung mga tao nga kasi nga umuupo doon. Bawal doon. Bawal. Magsasaway ka pero hindi ka mananakit. Teacher nga hindi pwede manakit. Diba? Oh. Parang doon talaga ako sa sinipa. Hindi talaga makatao yung maninipa. At saka lumagay ka sa kung ikaw ang sinipa. Matutuwa ka ba? Yung unang-unang mong ilagay mo, yung sarili mo na ikaw ba ay sinipa ng ibang tao. Matutuwa ka ba? Di ba? Kahit sabihin natin mali siya o mali talaga kasi nga hindi nga siya sumusunod. Bawal nga daw na umupo. Di ba? Pero minsan may makakita ka din ako tumatambay doon. Pero di ba? So yung sitwasyon na yun, may mali nga talaga sila pero yun talaga yung doon lang talaga sa nanakit siya. Bawal talaga mananakit. Hindi ko pinopromote yung pananakit. Yan. Tapos yung pagsira, sinira mo pa yung patinda. Yung sinipa mo, doon talaga ako sinipa eh. Sinipa, tsaka sinira yung paninda. Yun. Doon talaga kasi, hindi siya, hindi siya tama. Lalo na lalaki siya. Tsaka babae ang kalaban niya. Batang maliit. Kahit sabihin natin na 22 years old na siya, kung pagbabatayan mo yung size, yung gender size, hindi equal. Kung lalaki yung sipain niya, bahala ko pakialam, sipain mo yun eh. Pareho naman kayong lalaki eh. Lalaki na kasing edad niya, sige mag-anuhan sila. Kung nagkaroon lalaki pa yun, di ba? Ilalagay mo rin sa, kung lalaki yung sinipa niya. Hindi nagsuntukan sila doon, di ba? Mas matindi. Pero yung babae talaga eh, pwede naman kasing yung compassion natin sa kapwa natin. Kasi yun nga, ba't ba siya tumatambay doon? Nagtitinda siya. Tapos, i-box siya, nanghihingi siya ng pamasko. Kasi December naman. Di ba? Naman eh. Maging tayo considerate minsan.
Sabi ko nga sa mga, may post ako na, yung mga Kuya Gardo na akala mo tawagmana ng kumpanya eh. May-ari ng kumpanya kung makabawal. Diba? Tapos kala mo naman, kasi alam mo nyo minsan, kaya yung mga guardians na nagsasawayan ng mga ganyan, may incentives yan. Kasi pag may nasaway sila, or may na-record sila sa ano nila na nakisaway sila, or may nasaway sila, plus points yun sa kanila kasi ginagawa nila yung trabaho nila. Pero for yung plus points mo na nakapuntos ka nga sa trabaho, kaso nga lang nakasakit ka naman ng kapwa. Diba? Considering na December pa yan, diba? Isipin ang grand ng Mega Mall, diba? Tapos ang festive ng feeling, Paskong Pasko, tapos wala na. Diba? Yun talagang gosh number. Yung paninipa talaga. Ayun talaga, doon na lang ako sa sinipa niya talaga yung bata. Yung sinipa niya yung babae. Yun. So, doon nga lang sa na siya, makakasuhan talaga siya doon ng may video pa, diba? Ebidensya yun, nanipa siya. So, violence against women yun. Physical, physical. Kaya, kung sa labanan ng talo talaga si Kuya. Tapos, yun nga, kasi nga, katulad ng mga profesyon, mga trabaho, na yung pagiging, yung moral, values, yung conduct, yan. Parang conduct of a gentleman, diba? Parang ganon. Doon siya natira doon, kaya siya natanggal. Although sad tayo para doon sa pamilya kasi nga, parang natanggal siya sa trabaho, diba? Kawawa naman yung may anak man siya, asawa, hindi na pinapakain, diba? So, malungkot nung nawawalan ng trabaho. Pero, sana maging opening to na kahit sabihin natin na maging considerate sa mga babae. Kasi babae pa rin sila. At saka, kung kalimutan na, ilalagay din natin yung sarili natin. O yung sarili natin sa lugar nila. Sa sitwasyon nila. Kasi ba't ginagawa ng bata yun? Mas ko lang naman siya. Tapos, nagbibenta lang naman siya. Kumbaga, pareho kayo gumagawa ng paraan para kumita ng legal. Diba? Ng malinis. Diba? Tsaka hindi kayo nananakaw, diba? Para hindi sila ginagawa niyo yung paraan na yan para kumita kayo pareho. Kung saan nagsaway ng maayos. Kasi pwede naman magsaway ng maayos eh. Pero aminin natin minsan kasi. Dahil hindi naman si Kuya kasi minsan matagas ang ulo. Lalo na siya parang. Sabi, may nabasa ko parang araw-araw na siya nasa Mega Mall. Kasi parang taga Mandaluyong din sila. Diba? Pag lagi ka nandoon, tapos nakaupo. Diba? Kaya nakakatok sa naman kasi nakakupo doon eh. Ako din, umuupo din minsan pag nakakainip na tumayo. Diba? Yun na, nakakapagod tumayo. Ay, upo ka. Ano ba yung malapit na upuan? Diba? So, yun. Nagbasang. Sige po, sa susunod na lang. Ay, may nagawala na dito, joke. Sige po. Sa susunod na video, salamat.